pang top 5 killer disease sa bansang Pilipinas. Dahil po sa pagtaas ng nakakaranas ng pagtaas ng sugar, dumarami po ang nagkakaroon po ng diabetes. Sa panahon po natin ngayon, sobrang dami na ang mayroong sakit na diabetes. Kaya nga po, isa ito sa top 5 killer disease ay ang diabetes. Sa panahon po natin ngayon, siya po yung panglima na talagang napaka-seryosong sakit. Dahil po sa panahon natin ngayon, yung lifestyle ay hindi na pagtutuunan ng pansin. Dahil abala po ang lahat tayo sa lahat ng bagay, maging sa mga gadget, social media, karaniwang na nagdudulot ito ng unhealthy mga pagkain. Nandahing pong nauuso mga pagkain ngayon na instant at karamihan dyan ay matatamis. Masarap na pagkain at matatamis. Dahil po roon, nagkakaroon po at lumalawak, dumarami pa ang sakit na diabetes. Dahil na rin po doon sa kakulangan sa awareness. Isang bagay na importante sa tao ang awareness, lalo na kung pinag-uusapan ay sakit. Importante ang may kaalaman tungkol sa anumang pwedeng dumapong sakit sa atin. Kaya po nagpapaalala na tayo ay kinakailangan ng mag-ingat lalo sa panahon ngayon sa ating mga kinakain at sa special na yung ating lifestyle. Baguhin natin. Ibalik natin yung nakaraan na tayo ay laging active at laging gumagalaw. Ngayon po kasi laging nakaupo at kadalasan ng trabaho natin work from home, babad sa upuan, walang physical activity at karamihan po yan ang tiyatamaan po talaga dyan ay yung mga taong madalas na nakaupo. At hindi lang po diabetes ang meron at ang nagkakaroon na sakit sa kanila. Marami na pong itong komplikasyon. High blood, syempre na po nanganganak po ang sakit dahil po sa kanilang lifestyle. Dahil po sa katamaran. Sabihin natin po katamaran. Kaya po sinasabing ang pang top 5 po ang sakit na diabetes, yan po ay nakatala at sinabi po dito sa Daily Tribune. Dahil po sa pagpatuloy ng pagtaas ng diabetes at isa na po ito sa binabantayan ng mga health expert. Kaya pinapaalala po early, ang sabi nila dito, early diabetes screening health awareness campaign. Kasi ito pong diabetes ay talaga namang karaniwan na talaga itong sakit sa Pilipinas. Ngayon, dumarami po talaga ang nagkakaroon ng diabetes. Mapabata, matanda, at kahit sino. Kahit sino pong kausap ko na nakakausap ko, lagi po silang ang sakit nila ay diabetes. Kung tatanungin mo at kakausapin mo sila, isa lang po ang sagot nila, lifestyle at syempre mga pagkain. Hindi lang po yan nakukuha sa lahi. Kung lahi yung diabetes, hindi lang po nasa dugo yung pagiging diabetic. Nagtitriggered po yon sa mga kinakain. Kung ikaw ay unhealthy, ang mga kinakain mo, possible na magkaroon ka ng diabetes kahit bata ka pa. Yun po ang masaklap na pangyayari sa atin ngayon. Sa patuloy na pagdami ng sakit na diabetes, marami na pong nagiging komplikasyon nito. Kaya po, paalala sa mga kapwa ko, sa mga kapatid ko na nanonood nito, ay maging aware po kayo. Ingatan nyo po ang kalusugan nyo. Hindi po ito dapat pinababayaan. Masyado pa po tayong bata para magkaroon ng mga sakit ng ganito. Ang pagkakalala ko, ito ay ang diabetes ay sakit lamang yan ng mga tumatanda at yung mga karaniwang mga matataba. Pero ngayon po kahit payat, kahit ano pang estado ng buhay mo, talagang nagkakaroon talaga ng sakit na diabetes dahil sa ginagawa at lifestyle sa buhay. Importante po ang awareness. Importante po ang laging nag-iingat. Napakahalaga po ng malusog na kalusugan. Kung gusto po nyo humaba ang buhay natin, mag-iingat po tayo. At syempre, kung may mga kakilala ka, kamag-anak, kapatid, kaibigan, na sa tingin mo ay hindi pa aware sa ganitong sakit, i-share mo ang video na to para nang sa ganoon ay magkaroon siya ng kaalaman tungkol sa sakit na diabetes at makaiwas siya. At kung nagustuhan niyo po ang aking topic na to, mag-follow po kayo at mag-comment yan po sa baba kung ano pong status ng blood sugar nyo at kung ano po ang status ng kalusugan nyo. Ang importante po ngayon, stay healthy.